Ngayong umaga tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na ito po ay masusumpungan sa aklat ng unang Pedro, pangkatatlo, ang talata po ay 13. Atin po itong sama-samang namnamin, basahin, unawain upang tayong lahat ay makinabang sa salita ng Diyos ngayong umaga. Ang sabi po rito ay, at sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y magmalasakit sa mabuti? Ulitin ko po, 1 Peter 3 verse 13. At sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Sa whole chapter ng buong aklat na ito ng unang Pedro at ikalawang Pedro, ito yung sulat na ito, mga kapatid, na kung inyo pong basahin ito tuwing umaga o tuwing hapon o kayo'y nasa inyong mga tahanan, napakaganda po ng salaysay sapagkat inihahayag ang mga nakaraan at kasalukuyan at sa kayong sa darating. Dito yan sa unang Pedro at ikalawang Pedro. Ang aklat po ng unang Pedro at ikalawang Pedro, mga kapatid, ito po ay naghahayag sa atin ng katapangan. At ang katapangan na ito ay haharap tayo doon sa pagsubok na dumarating sa atin bilang tayo ay pinili ng ating Panginoon. Kaya ito ang sabi niya sa atin. Sino ang aapi sa inyo kung kayo'y magmalasakit sa mabuti? Ang atin pong title sa mensahe po natin ngayong umaga ay Divine Intelligent. Divine, banal, mabuti, lahat yan, matuwid, righteous. Ang intelligent naman, kapatid, ito yung kakayanan ng isang tao o anuman na siya ay mayroong kapasidad para umunawa. Ayan, intelligent. Mayroon siyang umunawa na pangbilisang pangunawa na ito ay maging sa kaharap niya, hayop man o tao, yung kanilang pangunawa, kapatid, ay napakabilis. Na ito ay talent na binigay ng Diyos sa salitang intelligent. Ganda ito, mga kapatid. Kasi dito natin masusubukan kung ano ang ginagawa ng ating sanlibutan sa pamamagitan ng ganitong klaseng talento na ibinigay ng Diyos para sa mga taong ito. Pero dito sa atin pong pag-aaral, mga kapatid, ito yung tinatawag na divine intelligence. Ang gumagawa po nito ay nagmumula sa langit. Kung atin pong mapapansin, yung trabaho ng Intel ay napakasekrito po yan. Pero nalalaman nila kung ano ang ginagawa ng sanlibutan o kung ano ang ginagawa ng mga tao na kanilang sinusubaybayan. Doon man sa mga sekretong bagay ay nasa psycho nila, kapatid, sapagkat ang kanilang pangunawa ay matalas at ang kanilang paningin at pagmamasid ay napakaseryoso sapagkat yan ang talento na ibinigay sa kanila at yan din ang kanilang nagiging trabaho. Kaya ang isang tao na mayroon siyang matalas na pangunawa na katulad nito na sa kanya'y iniatang, kailangan ang kanyang utak ay napakabilis. Ang nakalagay po rito, mga kapatid, ay siya ay bright, brilliant, creative, imaginative, inventive. Lahat na yata ng tip, kapatid.
knowledgeable. Yun po yung mga tao na ang kanila pong taglay ay ang mga ito. So ikaw pala, pag ikaw ay binigyan ng trabaho na bilang intel ka, kailangan taglay mo ang mga bagay na katulad po nito. Kailangan ikaw ay marunong maglikha para yung iyong sinusundan ay madali mo siyang makuha, madali mo siyang matunton kung ano ang kanilang mga sikritong bagay na mga ginagawa. Yung tinatawag, kapatid, na brilliant, hindi basta-basta yan. Brilyante yan eh. Brilliant mind, brilliant brain, mga bright, yung mga kinukuha na ganitong klaseng katangian ng tao kung ating mapapansin dito sa ating sanlibutan. Kaya kahit saang mga sikritong bagay, yan man ay masama, yan man ay mabuti, nakukuha sila, kapatid, ng tinatawag na mga intel o mga intelligent. Dito po sa banal na kasulatan, ang unang Pedro at ikalawang Pedro ay naghahayag sa atin ng isang divine intelligence. Sapagkat ipinakita doon kay Pedro, kapatid, kung gaano kalakas ang kalaban ng Diyos na pumapasok siya sa isipan at pangunawa ng tao na ito ay tinapatan naman ng Diyos na itinatawag na divine intelligence. Sa aklat ng unang Pedro at ikalawang Pedro, dito ipinakita, inihahayag na yung tinatawag na the devil is like a roaring lion. Dito yan sa Pedro, kapatid, sa sulat niya. Kaya nakita ng Diyos kung gaano kalakas ang impluensya, ang intel ng kalaban niya. Kaya tinapatan ito ng tinatawag na divine intelligence. Mas matindi ang sa Diyos, kapatid. Kasi bago pa man mangyari ang sa kaaway ng Diyos, ang divine intelligence, nariyan sa iyo yan, araw-araw, hindi ka hinihiwalayan. Ang sa kaaway, nagpaplano pa lang siya na papasok yung kanyang talent, ang kanyang brilliant mind, brilliant tactic, ang sa Diyos, antimano, built-in, nasa sayo. Siya lagi, kasama mo lagi. Kahit saan ka magpunta, mula sa iyong kapanganakan, nariyan siya, yung tinatawag na divine intelligence. Ganda, kapatid. Sa Amerika, si Mr. William, kung tawagin, hindi na natin lagyan ng apelido. Si Mr. William, siya po ay isang piloto na mula sa kanyang mga magulang ay naihasa na sa kanyang talento, kanyang galing, na siya ay marunong magpalipad ng eroplano. Kaya siya ay pinag-aral ng aeronautics kasi nakitaan yung kanyang talent, ang galing, magpalipad. Doon siya po ay natungtong na sa kolehiyo. Lagi siyang nagtatap, mga kapatid. Ang husay ng kanyang pag-iisip, brilliant mind, bright, creative, nandyan sa kanya. Kaso nga lang, mayroon siyang sekreto sa buhay. O yun yung pinakamasaklap. Kasi kahit gaano mo katalino, gaano mo kagaling, kapag mayroon kang inilagay na isang bagay sa buhay mo na hindi karapat-dapat at hindi angkop o nakaugnay doon sa husay at galing mo, yan ay magpabagsak sa iyo. Ayan, galing. Kaya si Mr. William, mga minamahal mga kapatid,
Nung siya ay nakatapos ng kanyang pag-aaral, kinuha agad siya ng isang napakalaki na kumpanya ng eroplano sa buong Amerika. Kaya ang kanyang biyahe, papuntang Middle East, kahit saan, naiikot niya ang buong sanglibutan. At siya'y namuhay, kapatid, sa kanyang pamumuhay bilang isang piloto. Kaso lang, mayroong nakapasok sa kanyang buhay na hindi akma doon sa kanyang ginagawa. Ang hilig niya sa alak, kapatid. Ang hilig niya sa inumin na nakakasira. At higit sa lahat, mga minamahal, napasukan niya ang pinakamabigat na bisyo sa buhay na kahit siya'y nagpapalipad ng eroplano, hindi niya ito maiwan-iwan. One time, the biggest airplane in America, ipinagkatiwala sa kanyang mga kamay upang paliparin at maghatid ng 329 passenger dadalhin sa isang lugar sa Amerika. Bago siya sumampa sa kanyang upuan upang dalhin ang buhay ng mga pasahirong ito, kapatid, nagpakalulong, uminom, nagsaksak, lahat. Kaya nung nandun na sila sa impapawid, kapatid, sa pagpapalipad, bigla siyang inantok. At ang kanyang pagkaantok, yun ang naghatid sa kanila para mapahamak ang ibang mga pasahero na kanyang sakay. Mga kapatid, sa kanilang paglipad, matiwasay. Pagdating sa itaas, doon na ang kagimbal-gimbal. Kaya siya ay nagtawag ng emergency landing, ngunit hindi na siya umabot doon sa airport. Doon sa palayan, kapatid, niya na landing ang kanyang eroplanong sinasakyan. Maraming napahamak na buhay, pero siya buhay. Tinanong siya, kapatid, ng iba't ibang mga reporter kung ano ang nangyari sa sobrang husay at galing ng kanyang pagiging piloto. Pero sa pagkakataon na siya'y humahawak ng buhay ng iba, ito ay kanyang napahamak. One question doon po sa hukuman. Maraming mga abogado ang kanyang naharap. Maraming abogado ang gustong humawak sa kanyang kaso. Lahat yon bagsak. Kasi tinuruan siya kung paano magsinungaling. Pero nung nandun na sa hukuman, kung anong nangyari, inamin niya kung sino siya at ano ang kanyang tunay na pagiging magaling bilang isang piloto. Kaya pagkatapos ng mga bagay na ito, siya po ay nahatulan sa pagkakulong ng habang buhay na pagkabilanggo. At sa kanyang pagkabilanggo, kapatid, doon niya naranasan, mga minamahal, ang sabi niya, nung nandoon na siya sa loob, ang sabi niya, ako'y nakalaya na. Maraming nagtaka, tahimik ang lahat. Sapagkat sinabi niyang malakas na tinig na siya'y nakalaya na, subalit nandoon siya sa loob ng kulungan. Sabi po rito ng tala, kapatid, sino sa inyo ang mang-aapi kung kayo'y gumagawa ng mabuti? Sino ang magdadala sa inyo sa kapahamakan kung kayo'y gumagawa ng katuwiran? Sa aklat ng 1 and 2 Peter, sabi rito, ang divine intelligent
ng Panginoon, kapatid. Yan ang nagdadala sa kanya upang dalhin siya sa isang malagim na pangyayari, upang siya'y makalaya sa kanyang ginagawa, bagaman nandoon siya sa loob ng kulungan ng habang buhay, pero siya'y nakalaya sa kanyang mga maling gawain sa labas. Because of divine intelligence. Ang Diyos, habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod, kung ito ay hindi angkop ang ginagawa, bilang siya'y inatasan na nakasalalay ang lahat ng kaluluwa, kapatid, sa kanyang pagkatao at buhay, pinagkatiwalaan ka bilang lingkod. Pero kung dadalhin mo ang iyong passenger doon sa kapahamakan, dadalhin ka ng Diyos sa isang makitid at makipot na kalalagyan upang ikaw ay makalaya sa iyong mga maling ginagawa. Divine intelligence, ang sabi rito ng atin pong manunulat. Sabi ni Pedro, sino ang mag-aapi at gagawa sa inyo ng kasamaan kung tayong lahat ay tumatangkilik sa kabutihan at katuwiran ng atin pong Panginoon. Kaya habang naroon siya sa loob, mga minamahal na mga kapatid, lagi niyang inaaral sa kanyang mga kapwa preso. Kapwa niya doon, kanyang mga ka-cellmate, ang dapat gawin, dapat ariin natin ang divine intelligence ng Panginoon na siyang maghahatid sa atin sa katuwiran at katiwasayan. Dito po sa talatang 14, ito po ang sinabi sa atin ng unang Pedro 3:14. Pakinggan po natin mabuti. Datapwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapapalad kayo at huwag kayong mga takot sa kanilang mga pantakot. Kung nariyan sa atin, kapatid, ang divine intelligence, wala tayong dapat katakatakutan. Sino ang magbibigay sa inyo ng katakutan kung ang Diyos mismo ang naglagay sa atin ng ganitong klaseng katangian, divine intelligence? Huwag kayong magiging mapanggulo sa inyong buhay. Kaya ang aklat ng 1 Peter and 2 Peter, dinadala tayo sa divine intelligence na mayroon tayong hahangarin, kapatid. Ang ating mga pasahero ay dadalhin natin sa kabutihan at katuwiran. Lalo tigit, atin silang idadaan sa pagbiyahe natin papuntang langit. Ang bawat lingkod, siyang piloto ng Panginoon na nagdadala ng mga kaluluwa. Tayo ay hindi nag-emerge. Napapasok sa kaharian ng langit. Ulitin po natin ang atin pong talatang tinatalakay. 1 Peter 3:13 and 14. Sino sa inyo ang aapi kung kayo'y nagmalasakit sa mabuti? Datapwat kung mangagbata kayo dahil sa katuwiran, mapapalad kayo at huwag kayong mga takot sa kanilang mga pantakot. Remember, my friends, brothers and sisters, the divine intelligence ng ating Panginoon, siya ang nagdadala. We will bring us to a higher level of Christianity. Ito ang magdadala sa atin ng pinakamataas na antas ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Taglayin natin sino ang aapi sa atin kung nariyan sa atin ang divine intelligence ng ating Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.